Yan pong naririnig natin ngayon ang nagsasabi ng sobrang mabilis daw ang araw na sa mga araw na ito parang kahapon lang or biglang Marso pa ngayon, Abril na po, summertime na. Welcome po sa ating araw-araw na pagpapala. Ang bawat araw, gawa ng Diyos. Ang gawa ng Diyos na araw ay may pagpapala. Thank you for joining us sa araw na ito. Paano natin magagamit ang ating oras o panahon sa isang productive na paraan? Nais natin to na yung panahon natin di masyadong nasasayang, no? Meron tayong production, di ba? Meron tayong nagagawa, di ba? Halimbawa, yung bahay mo, tagal mong hindi nililinis, malinisin na yan. Yung panahon na yan ay bibigay mo sa paglilinis ng bahay mo. At iba pang mga example. Nung maliit ako, tinatanong ako kung anong pinakapaborito kong subject sa school. Ang sagot ko naman ay parating PE at saka recess. Yan, dalawa kong favorite na subject. Kasi gusto naglalaro ako, lumalabas ako, naglalaro ako, nakikipagkwentuhan ako sa mga classmates ko. Nung mas mahilig ako nung maglaro, kesa sa mag-aaral, sa totoo lang. Kaya kinakausap ako ng aking lola, di ba? Nang Vicky, mag-aaral ka, sayang yung panahon mo. Yun, kung naaalala ko po yun ngayon. Nag-i-enjoy po akong maglaro at marami akong mga nai-imagine ng mga bagay. No? Pag lumalabas ako doon, nakikita ko po ang mga bagay. Kapag nakakita ako ng eroplano, na-imagine ko po na nakasakay ako doon bilang stewardess. Yun po ang aking panaginip nung maliit pa po ako. Marami akong naiisip ding mga creative ideas, no, sa paglalaro ko. So enjoy po akong naglalaro. Minsan, nagtatanong ako, ano ba ang meaning ng buhay? No? Siguro nung medyo malaki-laki na ako, di ba? Natanong ko po yun. Praise God. So, 5 araw na pumapasok sa school para lang makalaro. Lalo na pag weekend, gustong-gusto ko po yan kasi nakakapaglaro ako. Nakakalaro ako parati. Ako nga maagang pumasok, no, para makalaro, para magkwentuhan. Di ba, nung po ako early, hindi po ako nalilate. Nais kong masulit, no, yung mga oras na ako naman ay nag-aaral sa eskwelahan at least meron kang 1 oras sa paglalaro. Hindi ko maintindihan kung bakit ang daming araw sa school at konti lang sa paglalaro. Yan ang iniisip ko din noon. So, naroon ako nag-rescue ng mga mahalagang panahon ng paglalaro. Sa akin kasi napaka-importante po. Nang pagdating ko naman sa bahay, naglalaro din ako ng mga manika, ng bahay-bahayan. Inaayos ko po silang lahat. Meron akong isang malaking cabinet. Nandun po lahat yung mga toys ko. Kaya pag galing ako sa labas, papasok ako sa bahay, naglalaro pa din po ako. Mula sa mahabang oras ng pagpasok sa school, ang isip ko doon, para nagtatrabaho ko sa school o na pag-aaral, ang ginagawa po, naglalaro po ako. So, malaki rin pong tulong sa akin kasi nare-relax ako. Naalala ko ang sinabi ni Pablo, no, sa mga bumabasa ng kanyang sulat, diba? Sinulatan niya po yung mga tiga-Efeso. At sabi po sa Efeso 5:16-18, sinulat po ni Pablo, huwag niyong sayangin ang panahon ninyo. Gamitin niyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Huwag kayong maglalasing. Ay, naku, baka meron pong mga mahilig maglasing. Sabi ng Lord pala, bilin niya kay Pablo, sabihin mo nga sa mga tao, huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na spirito. Efeso chapter 5 verse 16. Sa wikang Ingles, see then that you walk circumspectly.
not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Ephesians 5:15 to 16. Ito ang panawagan ni Pablo na maging matalino tayo sa paggamit ng oras. Okay? Hindi kagaya ko noong walang inisip o ginawa kundi ang maglaro. Pero at least may excuse ako dahil bata pa ako noon. Pero nung nagkaroon na po ako, nag-mature na po ako, na-appreciate ko po yung mga gawain sa bahay, gawain sa school, no? At na-appreciate ko po na I can fix, di ba, yung mga ibang mga bagay sa bahay. Talagang masinsin naman po ang pagtatrabaho ko. So, nagpapasalamat din ako sa Lord. So, naglalaro din po ako, di ba? Nagpupunta ako sa swimming, nagsising po ako, naglalakad po ako. Di ba, lalo na nung nandito pa si Jay, nagbabiyahe po kami. Pumupunta lang kami sa Luneta, tinitignan namin yung sunset. Di ba? Things like that na ginagawa namin. Malayo sa mga trabaho na ginagawa namin sa araw-araw. Ang tawag sa atin ngayon, gawin natin ang mga oras natin ay may pakikinabang. Okay, so wag tayong magsasayang ng oras, di ba? Alam nyo, minsan sa Facebook, naku, ilang oras na kayo. Hanggang hindi na kayo nakaluto. Aminin, di ba? Hindi ko naman sinasabi na hindi tayo makaka-enjoy ng mga oras natin sa paglalaro o pagbabakasyon. Nasabi ito ni Apostol Pablo dahil sa Ephesians 5:16. Ang sabi po doon, huwag ninyong sayangin ang panahon ninyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Efeso chapter 5 verse 16. So ito po ay panawagan para sa atin. Kayo pong mga nagparating nanunood at nakikinig ng araw-araw ng pagpapala. Maging pakinabang ang mga oras ng ating buhay. Huwag masayang ng oras. Diba? Huwag tayong magsayang ng oras. Gamitin po natin ang oras na binigay ng Diyos sa mabuting kapamaraanan, di ba? So, pwede naman po yan, di ba? Yung maging wise tayo sa pag-spend natin ng oras. Huwag tayong parating late. Halimbawa, sa church, di ba? Pupunta tayo, 9 o'clock ang umpisa, mga 10 o'clock ka na dadating. So, ang ibig sabihin, parang hindi mo na-appreciate yung pupuntahan mo. O sa iba nating mga ibang appointments, pag tayo po ay nagsabi ng oras, gawin po natin yan. Alam niyo po, yung mga pagpapala ng Diyos, hahabulin po kayo. Kasi papagkatiwalaan pala ang taong ito. Kagaya ng pagsama natin dito sa programang araw-araw na pagpapala. Every day, we're looking forward. Sino kaya ang mag-share ngayon? Diba? Sino kaya mag-share ng Word of God? At dahil ganun po tayo ka-excited makinig ng salita ng Diyos, may natututunan tayo at ito po ay magiging addition na sa ating value, sa ating mga ugali, sa ating pagkatao. So, maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin ngayon. Marami tayong oras ngayon, but we spend our time mga sa fruitful things na para sa ating Panginoon. So, see you again. God bless and bye-bye.